Hi, magandang umaga sa inyo mga kasawik. Kamusta na po kayong lahat? Mag-iingat kayo palagi kung saan po kayo naroon. At syempre, isa na naman sa ating mga followers mga kasawik ang ating tatalakayan. Hi po, pwede po ba magtanong sa 4 na pulgada sa ari ng lalaki? Normal lang ba yun o mali? Paano po ba yun, madam? So, syempre mga kasawi, meron tayong tatalakayin na yan. Alam niyo ba mga kasawi, sabi ko nga sa inyo, hindi nakadepende sa liit or malaki yung ating ari ng isang lalaki. So, eto yung mga dapat na pwede nang gawin ng isang lalaki kapag once na maliit ang kanyang ari or malaki. Pero syempre, ang babae kasi mas nasasatisfy kapag ka 8 inches ang ari ng isang lalaki. Pero syempre, sabi ko nga sa inyo, karamihan po ng babae ay gusto yung 8 inches. Pero kapag hindi naman, ay okay lang, daan nila sa foreplay. Pero ito yung mga paraan na pwedeng gawin ng mga kalalakihan para mas masiyahan ang isang babae kapag ka ito ay maliit ang kanilang mga ari. Ibang paraan upang maabot ng babae ang orgasm. So ayan mga kasawi, habang ayon naman sa mga SEX expert, ang orgasm ay maibibigay ng lalaki sa isang babae kung maabot nito ang kanyang A-spot. Ito ay makakatulong sa kung paano labasan ang babae na magagawa sa sumusunod na paraan. So, ayan mga, take note nyo to mga kababaihan at kalalakihan. Una, isagad sa kailalaliman o depth penetration. Dahil nasa dulo ang vaginal canal ng A-spot ng kababaihan, kinakailangan ng depth penetration para maabot ito. Ilan sa mga posisyon ay nirekomenda upang maabot ang A-spot ay ang babae doggy style at cowgirl position, habang iba naman ay sinusubukan ang anal na SEX na kung isang magandang paraan ito para maabot ang A-spot ng mga kababaihan. So ayan, pakinggan nyo yung mga kalalakihan na. Ang pangalawa natin, gumamit ng SEX toys. Ayan. Ayon kay Andy Duran, ang good vibration ng isang SEXUAL Health Outreach Group, makakatulong ang paggamit ng SEX toys na hinulma para sa deep penetration. Ang paglalaro o paggamit nito bago ang actual na penetration ay makakatulong upang mas maging wet o basa ang isang babae. Mas mapapasigla ang pagtatalik. So ayan mga kasawi, ang pangatlo naman natin mga kasawi, laruin ang mga pleasure zone. Maliban sa deep penetration, dapat ding pukhawin ng ibang mga pleasure zone habang nakikipagtalik. Kagaya ng G-spot ng babae, maaring laruin ang mga clitoris ng babae habang nagpipenetrate sa loob ng vagina. Nito ay nakatulong din sa paghalik o paghawak sa ibang parte ng katawan niya upang makapagbigay pa ng iyong kasiyahan at kasiglahan habang nakikipagtalik mga kasawi. Ang pang-apat naman natin mga kasawi, itong pinaka-importante sa mga kababaihan at kalalakihan, lalo sa mga lalaki na maliit ang kanilang ari. Pagsasagawa ng mga foreplay or intimate acts, maliban sa A-pad, G-spot, babae, isang mabisang paraan din upang magkaroon ng totoong orgasm. Ang mga babae ay nakapagsagawa ng foreplay or pagpapalitan ng intimate acts, ayan mga kasawi, ng pakikipagtalik. Maaring ito ay sa pamamagitan ng isang mainit na halik o kaya naman ay sa paghimas ng SEXUAL sa parte ng katawan bawat isa bago ang penetration mga kasawi. So ayan yung pinaka-importante. Ito ang last mga kasawi. Sumubok ng bago o kaiba sa inyong pagtatalik. So napaka-importante lagi ko sinasabi sa inyo. Ang pagsubok o bagong kakaibang pagtalik ay ang pakikipag-excitement sa isang relasyon. So ayan mga kasawi, lagi niya tatandaan yung ating 5 na pwedeng gawin na mag-couple, ayan, mag-jowa, lalo kapag kang inyong jowa ay maliit ang kanilang mga pulgada o ang tinatawag na kanilang mga ari mga kasawi. Napaka-importante na gagawin nyo ang 1, 2, 3, 4, 5 na nasabi ko kanina. Ito ay magpapaabot ng orgasm ng mga kababaihan para na mas ma-el sila. Kasi hindi naman batayan ang laki or liit ng isang ari ng isang lalaki, bagkos ito ay nakadepende pa rin sa mga kalalakihan kung paano nila gawin ito para maging satisfied ang isang babae.
Kapag ang isang lalaki ay magaling sa foreplay, kahit maliit ito, malalabasan pa rin ang isang babae at maging successful pa rin siya pagdating sa pakikipag-lovemaking ng kanyang asawa. So, depende pa rin yan sa mga kalalakihan, mga kasawi. Kaya sa mga kalalakihan na maliit ang pulgada, so eto yung dapat yung gawin para naman mas masiyahan ang inyong mga asawa. So, yun lamang po mga kasawi sa ating sender. Naway nabigyan kita ng dinaw tungkol dito at sa ating mga commenter, pwede kayo mag-comment. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor. Bye!